po, 4 na taong pataas dito sa labas yung mga bata. Ayan. Kasama ang kanyang assistant. Sige po, meron pa pong bakante po dito. Upo po kayo. Dito po, ito po. Nakalaan po ito sa mga sa inyo. Nakalaan po yan. Sige po, upo na po kayo. Kasi po hindi tayo magsisimula hanggang hindi po nakaupo ang lahat. So matatagalan po tayo kung tayo po ay mga nakatayo at may upuan naman po. Ayan, maraming salamat po. Kulang pa ba? Kulang pa? Tapos actually, yung mga manual aircon natin, pahiram sa kanila. Yung mga pamaypay po, pakiano sa kanila. Adahin ko na sa Ito po, upuan. Dito, kapatid, meron dito. Wait, mas Ayan. hawak-hawak ko na eh. Ayan. All settled na po ba tayo? Meron pa po dito, isa pa po. Dito pa po, yung wala po upuan. Ito. Meron pa po isa. Ito, yung wala po upuan. Si Winnie dito. Ay, siya. Tapos may maliliit tayong upuan dyan. Siguro yun na lang dun sa iba. Pasensya na po kayo. Salamat for the first time. Nagkulang ang upuan. Amen. Yes. Amen. Praise God. Magandang ano po yan. Magandang sinyalis. Pero sana, hindi lang po ngayong araw na ito. Kung hindi bawat araw ng linggo, ay ganyan po yung problema natin. Di ba yung problema natin na ganyan? Magandang problema yan. Amen. Amen. So, isang magandang umaga po sa lahat. Patingin na natin yung mga katabi natin. Good morning! Mga katabi, nasa harapan, nasa likuran. Good morning! God bless po sa ating lahat. At welcome po sa lahat ng mga dumalo ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! So, hindi ko na po kayo papagutin lahat. Lahat po kayo ay welcome. Ito po ay isang bahayang Kristiyano Ministries. Born again po itong church na kung saan po kayo naroroon. Amen. So, sinasabi po namin lagi kapag meron po tayong bisita, ang iglesia po kung saan kayo naroroon ngayon, ito po ay born again. Amen. At ito pong araw na to ay hindi special dahil Father's Day. Amen. Kundi ito po ay special dahil sa Panginoon. Every Sunday is a special day because it's Lord's Day. It is not our day, but it is the Lord's Day. Amen. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung mag-imbita tayo, sige kahit hindi na fathers, bakit? Ang salita ng Diyos, hindi lang pang tatay. Pang nanay, pang ate, pang kuya, tito, tita, pang kalahatan, ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, sit back and relax lamang po kayo dyan. Pasensya na po kayo, talaga pong mainit. Pero, hayaan nyo pong mainitan na lang tayo dito. Wag lang sa ibang bagay. Amen. No. Sige po, tayo po ay magsisimula na at bago ko po ipakilala yung ating po magpapahayag ng salita ngayon, nais po natin ipanalangin yung may birthday sa araw na to. Si Erlene, birthday niya po, siya po ay nasa ibang bansa, pamangkin nila Nanay Emma. Si Nanay Glo, mother po ni Sister Polly, nasa hospital ngayon, at si Nanay Saling na hindi maganda yung pakiramdam. Saglit po tayo manalangin para sa mga tao na to. Panginoon, salamat po sa araw na to, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At tunay na God, nawa ang pagpunta ng lahat ng narito
Ang motibo ay ang sambahin ka, ang motibo ay ang kilalanin ka. At higit sa lahat, lumukod at isuko namin ang aming mga buhay sa iyo. Salamat po sa lakas na meron kami ngayon. Dalangin po namin sa Early na nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Mismong araw na tulog, una sa lahat, ingatan mo po siya doon sa ibang bansa. At maging pagpapalang po siya doon at lagi mo po, Panginoon, na sakutin siya, Lord God, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, O Diyos. Gamitin niya yung kanyang talento na ayon sa iyong kalooban. At naman, dumating ang panahon, buo ang pamilya nila nasasamba at magpupuri sa iyo. Lalo din si Nanay Glo na nasa ospital ngayon, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, hindi na po siya mag-dialysis. Siya po ay sinasarila ng dugo. We ask for your healing touch, Lord, right now, in Jesus' name, Lord God. Even to Nanay Saleh na hindi po maganda ang kanyang pakiramdam sa oras na ito, Panginoon. Lord, pong bahala sa lahat ng mga tao na ito na nangangailangan ng kagalingan. Dahil tanging ikaw lang naman ang makakatulong po sa kanila, Panginoon. Kaya salamat po sa bawat isa na narito, Lord, kilala mo kaming lahat. Hindi man magkakakilala lahat, pero kilala mo kaming lahat. At alam mo ang bawat sitwasyon, alam mo ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, alam mo kung sinong masaya, alam mo kung sinong malungkot, alam mo kung sinong nabibigatan, at alam mo kung sino yung hindi, O God. Ganun mo kami kakilala. Kasi ikaw yung may likha sa amin. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa ngayong Panginoon, ang dalangin natin, Panginoon, ay mapapurihan ka pa rin, Panginoon. In all things, we give you thanks. In all things, we can give you glory, Lord God. Walang dahilan para hindi ka namin pasalamatan. Walang pinipiling panahon para hindi ka sambahin at purihin, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na to, dalangin namin, Panginoon, simula pa kaninang nagsimula kami, naging katanggap-tanggap na ang bawat inahalay namin sa iyo, O Diyos. At lalo na po sa pakikinig namin ng iyong salita sa umaga na to. Salamat po sa aming panalangin. We welcome the presence of the Holy Spirit in our midst right now. There is something special to us, Lord God. It's all because of you. Ikaw ang yung special dito, Panginoon. Wala kaming ibang itinataas. Wala kaming ibang ipinagmamalaki sa lugar na to at maging sa aming mga buhay. Kundi tanging ikaw lang, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat. Be with us, Lord God, all throughout the worship service. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Sa umaga po na to, hindi po ako ang magpapahayag ng salita ng Diyos. At alam ko, excited na kayo. Excited na po ba kayo? Amen! Handa na po ba kayo? Sige na, pakita niyo sa akin kung handa na kayo. Amen. Yan. Asa na mga Bible? Ayan. Pag sinabi ko kung handa na, dapat meron po tayo Biblia. Yung mga walang Biblia, yung mga katatayan po natin, pwede natin mahiramin ang ating mga Biblia, ating linggo. No? Ito, wala silang mga Bible dito sa lamesa. Mahiramin po natin sila ng Biblia. Kasi mahalaga po, makikita, mababasa nila mismo sa kanilang mga mata ang ating pong pinag-aaralan. As I am always saying to all of us, pag po tayo ay nagsasamba, meron po tayong Biblia. Dahil yan po natin kinunalaman yung mga aral na itinuturo po sa atin. Amen! Yan. Yan, handa na po sila. At sa umaga po na to, ang magpapahayag po ng salita ng Diyos sa atin ay just a brief introduction. Pastor. Just a brief introduction. Siya po ang pastor sa Christian Pilgrims po. Ang church po nila ay sa Cavite City. Kung alam niyo po yung Cavite City, doon sa may Hilayan. Doon sa tahimik na lugar. Yan, doon po sila, doon po nakabase yung kanilang church. At siya po ay naging kaklase ko sa seminaryo, no? At kaya very blessed po tayo dahil nakilala po natin siya. Dahil po sa kanya, tayo po ay nagkaroon ng ugnayan sa international ministries na alam niyo naman po na nakakapunta na dito yung mga nagiging bisita po natin. Tama po, no? At ngayong buwan nga ay darating pa po uli yung iba pa po mga bisita. So mamaya na po yung announcement. So hindi ko na po patatagalin ang magpapahayag po ng salita ng Diyos sa atin ay si Pastor Jonel Mansa. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Jonel.
Isang mainit na araw po sa inyo lahat. So, ngayon po ay mainit. Isa nagreklamo tayo mainit. Pag umulan naman, nagreklamo din naman tayo na namulan. Di na minsan maintindihan. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi binigyan po niya tayo ng biyaya ng panibagong lakas at buhay. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Panginoon? Nakita mo pa ako. Ito po yung biyaya ng Diyos. Ang buhay po natin ay biyaya ng Diyos. Hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Wala pong nakakaalam. Kaya po nang sabi ni Pastora, ang aming church ay malapit po sa Himlayan. Kung meron na po nakarating na kabibisili sa inyo sa may Himlayan Caviteño. Katabi po namin ay sementeryo. Kaya nga siya Himlayan. Himlayan siya. Himlayan Caviteño. So doon po ay napakatahimik. Kaya lang, pagpasok nyo po doon, iba-ibang size ang makikita ninyo. Size ng ano tawag? Video. Iba-ibang size. May small, may medium, may large. Iba-iba din po yung mga edad ng mga nandoon. Merong bata, may matanda, may mga binata. Isang beses, dahil katabi namin yung cemetery. November kasi yun maraming tao. So parang ganyan. Diyan sa gilid ay cemetery na. Ngayon may mga dalaw na nakita ako. Sabi sa akin, Toy, hindi ka ba natatakot? Malapit kayo sa cemetery. Sabi ko naman, noong una, medyo natatakot po ako. Pero ngayon, nasanay na po ako. At isa pa, tuwing nakikita ko po yan, ito po ay nagpapaalala sa akin na balang araw, yung pangalan ko naman na makasulat yan. Darating po yung araw, ako naman yung dadalawin. Ngayon po, pwede pa tayong makinamay. Nakikinamay, nakikikapit, tuwa-tuwa pa tayo, kwentuhan, nakakain. Pero darating ang araw, tayo naman ang lalamayan. Kaya sabi ko, ito po'y nakakatulong sa akin. Na lagi kong maalala, yung buhay ko dito, hindi pang habang buhay. Maiksi lang ang buhay ko dito. Kaya kailangan paghandaan at gawin natin yung pinakamahalaga. Amin po ba? So salamat po sa Panginoon. Pagkaman mainit, mas mainit po sa impyerno. Alam mo, siguro ayaw nyo hanggang maghapon na ganito kainit. Ganun po ano? Ay, gusto. So salamat. Salamat kasi hanggang hapon daw ata tayo eh. So hindi po tayo makakatagal pag ganitong pag sobrang init. How much more dun sa lugar na kung saan mapupunta yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Paparusahan sila doon habang buhay. Ngayon, yun ang kailangan natin paghandaan. Yun ang kailangan natin matiyak na hindi tayo mapunta doon. Salamat na lang may mga ganitong pagtitipon. May mga ganitong pag-uusap. At salamat po dahil dito kayo para makinig. Amen? So, salamat po sa Panginoon na isa pa po. Pagpasok ko kanina dito, marami po ko nakita mga tao sa labas. Tapos, nandito tayo sa loob. Ano pinagkaiba natin? Bakit sila nasa labas? Bakit hindi tayo nasa loob? Bakit tayo nasa church? Ano po kaya ang dahilan bakit tayo nasa church?
Tama po. Tama po yan nasa isip ninyo. Yan. So ngayon po, mapag-aralan po natin, walang iba po patungkol kay Kristo. Kaya naman po tayo nagkakatipon dito dahil kay Kristo. Kasi Kristo po ang ating pag-uusapan. So bago po tayo magsimula, tayo po sa gitna yung mukha, tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy namin kinikilala, Panginoon, ang iyong kabanalan, ang iyong kadakilaan, iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan at kabutihan, ang iyong habag, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, pinahintulutan mo kami ng magkatipon sa iyong pangalan. Wala po kaming ibang hangad, kundi ang mas makilala pa ang Panginoon na nagligtas sa amin. Tulungan mo na pakita namin kung ano ang halaga mo sa buhay ng bawat isa. At kung ikaw nga ba, Panginoon, ay pinapahalagahan namin. Tulungan mo kami na makita namin ang iyong kapangyarihan. Hindi lang sa salita, kundi maging sa aming mga buhay. And we pray, Lord God, na sa'yo lamang namin matatagpuan ang aming pag-asa. Hanggang mo po kami sa mga oras na ito. Tulungan niyo po kami at gabayan ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong mga salita, Panginoon, mapatuloy na tumulong sa aming mga puso. Hangad namin, Panginoon, na ikaw ay masampan namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ganoon din, Panginoon, ang makapagbigay ng kalwalatian sa iyong pangalan. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nabigyan po tayo ng pribilehiyo maimbita po sa inyo. Bagamat narinig ako ni Pastora na nagsalita doon sa Dasma, ako pa rin po ay naimbitahan dito. So, salamat po, Pastora. Ito po yung pribilehiyo. Kung sinabi po natin pribilehiyo, pwede mo ba pag-iulit? Pribilehiyo. Eh, ano po ba yung pribilehiyo? Pribilehiyo po ay hindi po para sa lahat ng tao. Ito po ay isang pribilehiyo o biyaya na po pwede mong matanggap at hindi po lahat dito natutuwa. So, nakakatanggap lang po ang natutuwa. So, tayo din po ay pribilehiyo, nabigyan ng pribilehiyo na magkatipon sa mga oras na ito ng ating Panginoon. Kaya mayroon po tayong dahilan para tayo po ay magsaya. Okay, so handa na po ba kayong magsaya? Amen. So, sabi mo sa kami po, magsasaya tayo. Magsasaya tayo kasi ang Diyos po ay masaya. Ang buong kalangitan ay masaya kapag ang isang tao ay kumilala kay Kristo, tumalikod sa kanyang kasalanan, nagsisi. Ang sabi po ng Biblia, ang buong kalangitan ay nagdiriwang. Pero pagdiriwang sa kalangitan kapag ang mga tao kumikilala sa Diyos. Kaya naninito po tayo ngayon, kumikilala sa Diyos. Nagbibigay ng halaga sa Diyos. Kaya naniniwala po tayo, ang kalangitan nagdiriwang. Okay, so para lubusin po natin, yung pag-uusapan po natin, si Kristo ang lahat sa akin. Christ my everything. Nakapanood po ako ng isang mga drama, mga telenovela, na kung saan merong binata na meron siyang nililigawan, tapos parang ang mangyayari, parang hihiwalayan siya, tapos itong lalaki, nag-iiyak. Tapos sabi niya, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Hindi ko kayang
mabuhay, yun ang mga pinabanggit. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Totoo po kaya yun? Sa mga katatayan kayo, may karanasan ba kayo na nasabihan nyo na hindi ko kaya mabuhay kung wala ka? May mga ano pa sa buhay yun, mga panahon ng mga kinikilig-kilig pa. Naitanong ko lang, sabi ko, bakit kayo natin nasasabi na hindi natin kayang mabuhay kung wala siya? Na para bang siya o sa kanya nakasalalay yung buhay natin? Nasabi lang ba natin yun nang wala na? O meron tayong dahilan, bakit natin nasabi yun? Sa palagay ko, ang dahilan nun, yung ating pagkilala sa Kanya. Meron tayong pagkaunawa sa Kanya, pagkakilala sa Kanya, na nagbigay ng influence dahil dun sa pagpapakilala niya, yung sa impormasyon o sa pagkilala natin sa Kanya, na-influensyahan yung ating mga buhay. Na-apektado tayo ng buhay niya. Tama po ba? Ay napakahalaga po ng tamang pagkilala, hindi lang po sa tao. Kasi sa tao marami nagpapakilala. Single ako. Yung pala, double na. Yung iba naman hindi masyadong kinikilala, kaya ano nangyari? Nagkasabi-sabi ka. Bakit ang sabi mo? Ay, yun pala, yun lang. Bakit? Kasi po, hindi ka agad kinilala. Or mabilis lang nadala ng pugso ng damdamin. Kaya napakahalaga na kilalanin po talaga ng mabuti. Kasi pag nadaya po tayo ng pagpapakilala ng tao at ng ating pagkilala sa Kanya, tayo rin po ang mapapahama. Tayo rin ang mapapahirapan. Mahihirapan. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, mahalaga po ang tamang pagkilala sa Diyos. Mahalaga po ang tamang pagkilala kay Kristo. Kasi kung hindi po natin siya kilala, anong influensya ang naitutulong niya sa ating mga buhay? At ang problema pa, kung mali yung pagpapakilala ng Kristo, mali yung naipasa sa atin ng Kristo, mali yung pinakilala sa atin ng Kristo, anong magiging influensya nun sa ating mga buhay? Pag mali yung naipasa mo, impormasyon ng pagpapakilala, tama ba ang magiging pagtugon mo? Magiging mali. Ito po ang problema sa mga Kristyanismo. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ano yun? May problema po tayo sa pagkilala kay Kristo. Para po maging si Kristo ang lahat sa atin, para masabi natin siya yung pinakamahalaga sa atin, kailangan na aapektuhan tayo ng pagpapakilala niya sa atin o ng pagkilala natin sa Kanya. Ngayon, meron naman makapagsasabi na si Kristo ang lahat sa atin, na si Kristo ang pinakamahalaga sa atin. Sinakop tayo ng iba-ibang bansa. Dala-dala ang iba-ibang relihiyon. Iba-ibang pagpapakilala patungkol kay Kristo. Ano po yung salitang Kristiyano? Galing po kami nakaraan sa Puligyo. Pero kung nagkatipon ng mga simbahan doon na nakinig. Hanggang alas 12 po kami sa salamat. Yun po, pinakilala po namin si Kristo sa mga Kristiyano. Para silang na-surprise. Sabi na, akala namin, nung pagkilala namin kay Kristo, unang tinuro sa amin si Kristo, akala namin, yun na yung lahat. At pagkatapos ng pagkilala namin kay Kristo, ang term pa nila na ginamit ay yung pagtanggap ina kay Kristo. Pagkatapos daw, iba-ibang topic na. Ang
kanilang pinag-usapan. Never na ulit nila pinag-usapan si Kristo. Sa isang pagkakakilanlan, paghaharap, nagkasalubong, nagkausap, nagkakwentuhan, kahit isang buong araw, masasabi pa natin na kilala na natin ng lubusan yung tao na kausap natin? Hindi pa. Hindi ganun kabilis makilala yung isang tao ng ganun kadali. Yung mga couples po dito, mga mag-partner, mga mag-asawa, yung mga boyfriend, mag-girlfriend, nakasalubong nyo na ba yung partner nyo? Nagkatinginan kayo, then kayo na kaagad? Nakasalubong mo lang, nakabanggaan lang siguro, nagkabanggaan pa. Tapos, may nalaglag na bag siguro. Naglaglag ng bag, sabay na lumapot. Tapos nagkatinginan. Kasi gano'n na makabilis. Hindi. May mga proseso pa, may mga kaganapan pa na kung saan nagkakakilanlan pa tayo. At habang nagkakakilanlan pa tayo, kung nakikilala pa natin, at nakita natin, wow, napakabuti pala ito. Hindi lang pala siya maganda. Hindi lang pala siya gwapo. Mabait din pala siya. Masipag din pala siya. Ang dami mo nakikita magagandang katangian. Anong mangyayari sa'yo? Lalong titigil ang puso mo. Wow, lalo kang maiinlove sa kanya. Lalo kang magpupursige. Magpapakita ng effort, magpapakita ng mga sakripisyo. Bakit? Mas lalo mo kasi siya nakikilala. Pero kung nabangga ko na, sinimangutan ka. Naiintindihan mo kung gusto kong sabihin. Yung punto ko, dapat mo makilala natin ang ating Panginoon. Makilala talaga natin siya. Kasi bakit? Ang dami po, sa Pilipinas, may mga nag-survey na ang Pilipinas daw ay napakalaki ng porsyento Kristiyano. Sabihin niyo po, Kristiyano. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng Kristiyano? Ito, sambayang ano? Sambayang Kristiyano. Ang problema po kasi natin, nung sinilang tayo, may nakalagay, welcome to the Christian world. Ano siya? Ano na yung bata? Kristiyano siya. Nung lumaki siya, nung pagtanda niya, nakaintindihan mo ba niya yung pagiging Kristiyano? Pinaunawa pa sa kanya ano yung pagiging Kristiyano? Hindi. Buti na lang, mayroong sambahayan Kristiyano ministries. Pinag-uusapan yung pagiging Kristiyano. Ngayon, ano po ba yung Kristiyano? Yung Kristiyano po sa Biblia, una po, hindi po ito magandang tawag. Hindi po siya kagandang naging tawag na magandang grupo. Ang Kristiyano noon, sa Biblia, sa Aklat ng mga Gawa, yun ay salitang may pangungutya. Ano yung pong pangungutya? Pang-iinsulto, pangangantsaw, pinagtatawanan. Yung grupo ng mga sumusong kay Kristo, tinawag sila. Parang pag sinabing Kristiyano, may kasamang tawa. May kasama yung kaisipan, mga sinaulo. Yun ang mga Kristiyano. Bakit? Yung Panginoon nila, yung leader nila, pinako sa krus. Ano naman yung kung pinako sa krus, yung leader? Yung mga pinapako lang po sa krus, pinamaniwalaan na sila yung mga makasalanan. Tapos, nakakahiya pa yung kanilang Panginoon. Napako sa krus, walang saplot, walang damit, binibitin yung kanilang leader. Kaya pinagtatawanan yung mga sumusunod kay Kristo. Tinawag sila Kristiyano. Pero bago sila tawagin Kristiyano, ang tawag sa kanila, mga disipulo.
Sabihin niyo po, disipulo. O disciple. Itong mga disipulo, kasing kahulugan ng Kristiyano. Sa panahon po ngayon, kasing kahulugan ng Kristiyano, itong disipulo. Pero bago siya tawagin Kristiyano, tawag sa kanila mga disipulo. Ano ngayon itong disipulo? Ang konsepto ng Biblia sa pagiging disipulo, o sabihin na natin ngayon, para maunawaan natin yung pagiging Kristiyano natin. Yung disipulo o Kristiyano, ngayon ang sabing Kristiyano is followers of Christ. Tagasunod ni Kristo. Ako po nagtataka. Ang daming welcome to the Christian world. Ikaw ngayon ay Kristiyano na. Mula pa nung pagkabata niya. Pero tumanda, hindi sumusunod kay Kristo. Pero, Kristiyano. Pero yun ba yung pakahulugan ng Biblia? Yun ba yung pakahulugan ng tagasunod ni Kristo? Kasi ang tagasunod eh. Kung nasaan si Kristo, saan ka pupunta? Kung si Kristo, dumiretso. Ikaw, sabi mo, Kristiyano, saan ka pupunta? Di diretso din, susunod. Tagasunod eh. Yun po yung kahulugan ng disipulo. Yun yung kahulugan ng Kristiyano. Tagasunod ni Kristo. Pag papuntang kanan, saan ka pupunta? Kanan, bakit? Tagasunod ka eh. O papunta kang kaliwa, pero pumunta ka sa likod, tagasunod ka? Kristiyano, tagasunod. Kung nasan si Kristo, doon po tayo. Nakaintindihan po natin? Ngayon po itong kasi kahulugan ng Kristiyano is disipulo, disciple. Ang konsepto ng Biblia, yung pag sinabing disipulo is ano ka? Pupil o student. Bukas po ay pasukan na. Ang mga estudyante saan pupunta? Bakit? Anong gagawin nila sa school? Mag-aaral. Kaya ang tawag sa kanilang mag-aaral. Saan sila pupunta? Sa school. Anong gagawin nila? Mag-aaral. Ang disipulo po ay mga student. Sino ang teacher? Si Jesus Christ. Anong gamit ni Christ? Yung Word of God. Anong gagawin ng student? Mag-aaral. Sino papag-aralan? Si Jesus Christ. Disipulo, Kristiyano, mag-aaral. Inaaral si Kristo. Bakit ba natin kailangan aralan si Kristo? Bakit kaya? Tama po. Yun po yung ating papag-aralan. Kailangan po nating pag-aralan si Kristo kung tayo ay mga Kristiyano. Para po masabi natin, si Kristo ang lahat sa akin. Para po masabi natin, Kristiyano tayo, dapat po maunawaan natin si Kristo. Hindi po pwedeng nakakakita ako kasi sa Maynila ng mga nagrarally. Nakakita na po kayo, may mga placard. Welcome kami, Anong ginagawa po nila doon? Anong ginagawa nila? Bakit sila nagrarally? Wala na, trip lang nila, nagsama-sama doon, nagkita-kita doon. Hindi po kaya mayroon silang pinaglalaban? So mayroon silang pinaglalaban. Ngayon isang beses, nakita ko sa balita, itong mga media at mga vlogger, and nagtanong doon sa mga nagrally, bakit po kayo nandito? Ano po ang pinaglalaban ninyo? Ano yung sagot ng iba? Hindi po namin alam eh. Hindi po namin, nandun sila, nakikisigaw, hindi nila alam kung bakit sila nandun. Ano pong tawag sa kanila? Nakikisama ka lang. Nagsasakripisyo sila doon na hindi nila alam kung anong pinaglalaban nila. Yung punto ko po, sa pagiging Kristiyano natin, dapat alam din po natin ano yung pagiging Kristiyano natin.
hindi lang may napasukan tayong simbahan, hindi lang mayroon tayong nagpil-upan na relihiyon na kinabibilangan natin. Hindi mo ganun. Dapat alam din natin, ano ba itong relihiyon natin? Ano ba yung pinapaniwalaan ng relihiyon natin? Sino ba yung pinapaniwalaan ng relihiyon natin? Yun po yung pinupunto ko sa atin. Kasi po, kung makikilala natin si Kristo, kung sino siya, hindi po pwedeng hindi mai-influensyahan yung buhay natin. Yung asawa ko po yung maganda doon sa likod. Sumama sa akin kasi nilasan daw ako doon siya. Nung nakilala ko po siya, akala ko suplada siya. Pero nung nakilala ko siya, mabait pala. Napakabait po niya sobra. Dahil mas nakilala ko pa siya, na hindi pala siya suplada, mas lalong nagkagusto ako sa kanya. Father's Day ngayon. Mas lalo ako nagkagusto sa kanya. At mas tumagal pa, na mayroon pa akong mas nakikilala sa kanya. Bukod sa hindi pala siya suplada, bukod sa mabait siya, masipag din pala siya. At ang dami ng magagandang katangian. Na dahil nung nalaman ko yung magagandang katangian niya, nag-iba po yung buhay ko. Dati wala naman akong pagpapahalaga sa kanya eh. Pero nung nakilala ko siya, pinahalagahan ko po siya. Grabe, nag-effort talaga ako para sa kanya. Sana all. Ano po? So yun po. So, nakuha po yung sa pagkilala lang po ito sa tao. Ngayon, nung mag-asawa na kami, at magkasama na kami, muntik na siyang magsisi. Akala ko noon, tahimik ka. Tulog na ako, ingay-ingay mo. Ang lakas palang humiling. Ano po, sa tao po gano'n. Pag nakilala po natin yung tao na namangha tayo doon sa katangian niya, mas talo tayo naiinap. Pero minsan nagtatalo pa rin tayo. Kasi minsan, makakakita tayo ng mga hindi ka nais-nais. May mga tayo eh, may mga, hindi tayo perfecto eh. Nag-aaway ba kami? Nag-aaway kami. Pero sakit lang. Noon dati, parang yung mga unang kasal namin, akala namin okay lang lahat. Tapos may medyo, may mga pagkakampo-tampuhan po, gano'n. Bakit? Kasi ang tao hindi po perfecto. Pero ang Diyos, wala kang makikita kahit na anong kasamaan sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, lahat ng mapuputing bagay galing sa Diyos. Walang masama sa Kanya. Kaya pag mas lalo naman natin siya makilala, lalo natin makikita yung halaga niya at para maging tama yung ating pagtrato sa Kanya. Gusto ko na pong magsimula. Isa lang tayo. Pwede na pong magsimula. Okay. Salamat po. Isang beses pumunta kami ng Mindoro, nag-mission din po. Nag-mission kami sa Mindoro. May kasama akong isang Korean, yung silang Pastor Joe, kasama ko po noon. Medyo nagpahaba ako kasi ako ng buhok noon. Tapos nasa biyahe kami sa maliit na sasakyan, tapos siksikan kami. So nakapambahay lang ako. Naka-short, tapos naka-chinelas. Mahaba pang buhok ko, ano lang itsura natin noon. Hindi pa nakapag-ayos. So pagdating dun sa Mindoro, meron mga ganito din, may simbahan ang aming nadatnan doon. Kung nagbaba ng gamit,
nagtulong-tulong kami magdala ng mga gamit. At yung mga, ano doon, yung mga taga-simbahan, pinagutos-utusan ako kasi yung mga gagawin sa simbahan. Sabi niya, Toy, ito pa, dalhin mo to. Pinutusan ako. Buhat-buhat ko naman eh, pinutos eh. Mabait naman tayo, paano? So, buhat. Kaya nag-awitan. Sabi sa akin nung Korean, sabi na, you preach. Ako akong mag-preach. Nung tapos ng awitan, inawag na yun yung magsasalita. Inawag ako. Yung mga, yung nagtawag sa akin, yung nag-utos-utos sa akin. Pastor pala yun. Kaya pagtapos ko lang siya, pagbaba ko, naglapitan sila sa akin, ay Pastor, pasensya na po, hindi po namin alam na, Pastor po pala kayo. Yung gusto ko makita nyo, nung wala pa silang pagkilala sa akin, hindi pa nila ako nakikilala, iba yung pagtrato nila sa akin. Pero nung nagsimula na nagkaroon sila ng pagkilala sa akin, nag-iba yung pagtrato nila sa akin. Kaya minsan po, kaya ganun yung pagtrato, ganun yung buhay ng isang tao sa harapan ng Diyos kasi hindi po natin siya kilala. Wala pa tayo, hindi pa nai-influensyahan yung pagkilala natin sa Kanya yung buhay natin. Kaya yung pagtrato sa Diyos, ganun-ganun na lang. Kaya dapat po makilala natin ang Diyos. Makilala natin si Kristo. Anyway, start po tayo. Matthew chapter 28. Bilisan po natin. Kasi ang tagal po. Matthew 28, verse 19 hanggang 20. Pero kung makakabasa sa Tagalog, English po yung dictate kong micro. Sige po, makibasa po ako ng malakas. Matthew 28 po, verse 19 hanggang 20. Makibasa po ako ng malakas. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay, salamat po. Ano ang pinapagawa ng Diyos? Bumayo kayo at gawin ninyo alagad, disciple, student ni Christ. Ang tinuro ni Kristo sa mga alagad at pinapaturo niya sa lahat ng magiging Kristiyano is gawin ninyong alagad lahat ng bansa, lahat ng mga susunod na tao, ipapasa ninyo sa kanila. Yung magkilala kay Kristo, magiging estudyante sila, mag-aaral sila ni Kristo, matututo sila kay Kristo. Yun po yung pinapapasa, pinapagawa. Gawin mga alagad. Bakit po gawin mga alagad? Yun po gusto ng Diyos eh. At yung pagiging alagad po, inuupo po kasi tayo. Na kapag naunawaan natin si Kristo, ang sabi ng Biblia sa kabuuan, nais ng Diyos na maging kawangis tayo ni Kristo. Kaya ba dito tayo hinuhubog? Dinidisipulo, nagiging estudyante. Dapat matututo tayo dito sa ating dakilang guro, walang iba si Kristo. Para pag napag-aralan natin si Kristo, gagayahin natin si Kristo. Kasi ang gusto ng Diyos, maging kawangis tayo ni Kristo. Wala po siyang ibang inanulugdan. Wala po siyang ibang, hindi siya natutuwa sa kahit anong bagay dito sa mundo. Ito po yung katotohanan. Hindi natutuwa ang Diyos sa kahit na sinong nilalang dito sa buong mundo. Ang nakasulat lang sa Biblia na dahil niyang pinagulugdan ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Nung binautismuhan si Jesus Christ, nakita ni Juan Bautista, ngayon nagsalita ang langit. Ito, this is my beloved son,
in whom I am well pleased. Ito ang bugtong kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Si Kristo lang ang labis na kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga ang nais ng Diyos, maging kawangis tayo ni Kristo para maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Nung wala pa tayong pagkilala sa Diyos, kay Kristo, akala natin, buong buhay natin nakakalugod na sa Diyos. Mali po, hanggat hindi tayo nagiging disipulo, hanggat hindi tayo nagiging kawangis ni Kristo, never tayo kakalugdan ng Diyos. Kaya nga ito yung atas ng Diyos eh. Gawin ninyo mga alagad. Pupugin ninyo sila, turuan ninyo sila. Kanino ibinahagi yun? Sa mga alagad. Sino ba itong mga alagad? Ito mga alagad niya, mga disciple niya, mga Christian. So yung mula kay Jesus Christ, pinasa sa mga unang Christian, at ang gagawin ng mga unang Christian, ipapasa sa mga susunod na Christian. Tama po ba? Kaninong responsibilidad yun? Kaninong responsibilidad ang ipakilala si Kristo? Sa lahat ng Kristiyano. Hindi po sa pastor. Obligasyon ng lahat ng Kristiyano yun. Ganun pala. Di ba po? Kaya dapat natin siya makilala. Ngayon, dahil hindi natin siya kilala, o mali na yung pinapasa sa atin. Pag mali na yung pagpapakilala, mali yung pinasa sa atin, magiging mali din yung pagbubog sa atin. Magiging mali din yung Kristiyano sa atin. Magiging Kristiyano tayo na hindi nakakalugod sa Diyos. Bakit? Walang pagkilala sa Diyos eh. Walang pagkilala kay Kristo. Nung isang araw, muntik na kaming magkatalo-talo ng ibang mga leader ng simbahan din noon. Na kung saan, sabi nila, ay hindi tayo dapat puro aral. Dapat may puso tayo. Sabi, anong silbi ng kaalaman natin kung wala tayong pag-ibig? Balitarin po natin. Anong silbi ng pag-ibig mo kung hindi mo alam kung kanino pinagtutukulan yung pag-ibig, kung sino yung mamahalin mo? Hindi mo masama ang magkaroon ng puso, magkaroon ng pag-ibig. Pero sino iibigin mo? Saan magdagaling yung pag-ibig mo? Hindi ba yung pag-ibig natin ay dahil sa impluwensya ng pagkaalam natin? Tama po ba? Pwede mo bang ibigin, wala ka pang pagkakakilala, wala ka pang impormasyon, mahal mo na? Hindi. Kaya mo siya minahal dahil mayroon kang pagkilala. Ito, sabi ko, ito mahirap sa maraming Kristiyano eh. Medyo mas ano lang pakinggan, yung pagkasabi ko, kasi ang mahirap, ang gusto natin puro pag-ibig. May puso tayo, pero wala tayong utang. Ano po gusto nyo? Gusto nyo po may puso, walang utak? Pero yung utak po, yung ating kaalaman, yun ang dito po nagsisimula sa ating kaalaman. Kaya po siya bumababa sa ating mga puso. Nung nakilala ko na gano'n ang asawa ko, tatratuhin ko siya ng tama. Kasi yun yung pagpapakilala niya, yun yung nakilala ko sa kanya. Hindi siya magtutulong sa akin na magpamayabang ako. O, kilala na kita, hindi mayabang. Hindi. Dahil nga sa pagkilala ko sa kanya, mas lalo ako nagpakumbaba para abutin siya. Kaya mahalaga po yung pagkilala sa Diyos. Kumusta po pagkilala niyo pala sa Diyos? Kumusta yung pagiging Kristiyano natin? Yung Kristiyano pa natin ay nakabatay sa paghubog at sa pag-aaral patungkol kay Kristo? So kung mayroon pong problema doon, ayusin natin. Magpahubog na tayo. Mag-aral na tayo kay Kristo. Amen? Kaya maraming mga sambahayan. Ito ko sambahayan Kristiyano eh. Pero marami pong sambahayan ang sira. Maraming mga pamilya wasak. Maraming mga pamilya hindi nagkakasundo. Maraming mga anak na mga mayayabang. Pero mga magulang na mga pabaya. Bakit nangyayari yun? Sa birth certificate, pag titingnan mo naman, Kristiyano. Anong problema?
hindi po nabubo, hindi nag-aral eh. Hindi inaral si Kristo eh. Ang atas ng Panginoon, gawin nyo silang alagad. Okay, nung narinig mo, sige, gawin alagad. Paano kita gagawin alagad? Sabi ni Kristo, turuan mo sila ng lahat ng mga sinasabi ko. Teach them everything I have commanded you. Lahat ng sinabi, lahat ng inuro ni Kristo, ituturo mo sa Kanya. Eh, paano ituturo mo sa Kanya? Wala kang pagkilala sa Kanya. Anong ituturo mo? Sabihin mo lang, mahal kita. Hindi sapat na magiging Kristiyano yun. Para siya maging Kristiyano, nung susunod na mga henerasyon, para maging Kristiyano, kailangan dala natin yung aral ni Kristo. Dapat may pagkilala tayo kay Kristo at yun yung ipapasa natin sa kanila. Para ano? Kung lahat ng po mayroong tamang pagkilala kay Kristo, bakit gusto mo yung mga tahanan natin? May iiwasan po natin yung mga hiwalayan, yung mga pag-aaway-away, may iiwasan yan. Yung mga pagre-repente na anak, may iiwasan yan. Bakit? Kung meron tayong pagkilala kay Kristo. Andito po yung ating obligasyon. Sabihin mo sa katabi mo, obligasyon natin ito. Ano na sabi ng obligasyon natin ito? Ito sabi ni Kristo. Ito pa sabi ni Kristo. Tingnan nyo. Sa verse 18 po. Verse 18, may makabasa po ba ng malakas? Sige po, makibasa po ako sa 18. Tingnan natin yung pag-ibig Kristiyano natin. Sige po, 18. Lumapit si Jesus at sinasabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ano po sabi ni Jesus? Binigay na po sa kanya lahat ng kapangyarihan saan? Sa langit at sa lupa. Sino ang may kapangyarihan? Si Jesus po ang may kapangyarihan. Dito sa kalsada, may enforcer. Ano po? Pag sinabi ng enforcer na ganyan, anong gagawin? Ihinto. Ba't tayo ihinto? Sinusunod ba natin enforcer kapag na ganyan yung enforcer sa kalsada? Susundin natin siya, no? Ba't ba natin siya susundin? Kasi nauunawaan natin na siya may binigay na authority sa kanya doon sa kalsada. Nauunawaan natin yun, may authority siya sa kalsada. Kaya kahit gusto natin dumiretso, kapag gumanyan siya, obligado tayo, titigil tayo. Pag dumiretso tayo, ano mangyayari sa atin? Titigil ka, bayad ka. Tama? Violation ka. Bakit? Hindi ka sumunod sa authority. Ngayon, ito mga enforcer, ang dami po nakapakaliit ang pagtingin sa kanila. Tama? Nakapakaliit ang pagtingin sa kanila. Kasi mas marami pang matataas na posisyon kaysa sa kanya. Pero dahil meron siyang authority, kinikilala siya. Ito po si Jesus Christ ngayon. Sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, nasa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, kaya magdisipulo ka. Ituro mo si Kristo. Pag-aralan mo at ipasa mo yung pagkilala kay Kristo. Yun ang atas ni Kristo. Gawin mong Kristiyano yung mga susunod na henerasyon. Huwag mong pabayaan lang. Gabayan mo sila ng pagkilala kay Kristo. Yun ang utos ni Kristo. Ano po tawag nyo sa hindi sumusunod sa utos? Matigas sa ulo. Ano pa? Pasaway. Suwain. Rebelde. Ang dami pong nagsasabing Kristiyano, ganun po. Ano po nasabi? Ito, tingnan nyo
dahil nga sa crossing, pag na ganyan yung authority, violation ka pag ano ka sumusunod mo Ito ang utos ni Jesus Christ. Sabi niya, hindi nag-stop. Sabi niya, go na. Go and make disciples. Gawin niyo na silang alagad. Nasa kanya yung authority. Ngayon, pag hindi po natin ginawa yun, hindi natin inaral si Kristo at yung aral ni Kristo, ipinasa natin sa hindi natin pinapasa, hindi natin ginagawang disipulo o Kristiyano yung mga abot ng saklaw natin. Ito po parang ginagawa natin si Kristo, kay Kristo. Sabi ni Kristo, nasa kanyang authority, sige, gawin mo alagad, gawin mo sila Kristiyano. Tapos sabi natin, nasa iyo ang kapangyarihan, ng langit at sa lupa, wala akong pakialam. Gusto mong maging Kristiyano yung buong mundo? Wala akong pakialam. Hindi mangyayari yung plano mo. Hanggang dyan lang yung plano mo. Gusto mo maayos ang mga pamilya? Gusto mo gumanda yung mga buhay nila? Gusto mo hindi sila mapahamak? Hanggang dyan lang yung plano mo. Hindi yan magtatagumpay. Kasi bakit? Ako ang puputol dyan sa gusto mo. Naiintindihan niyo po? Nasa kanya yung authority. Pero bakit hindi natin ginagawa? Hindi natin pinapakilala si Kristo. Yun yung pinapakita natin sa kanya. Yung gusto ng Diyos na mangyari, tayo ang pipigil. Pero hindi, ayaw natin ng gano'n, di ba mo? Salamat na lang. Nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi mula ngayon, hindi na tayo magiging rebelde. Papayag na tayo na maayos yung mga sarili natin. Amen? Mga tatay po, papayag na tayo na tayo mangungunan sa ating mga sambahayan. Hindi tayo papayag na mapahamak yung ating pamilya, masira ang ating pamilya. Dapat tayo po ang unang-una sa ating mga sambahayan, mga disipulo ni Kristo. Ayaw ang batas kasi. Di ba? Kayo bang batas sa bahay nyo? Kayo po bang nasusunod? Ako ang nasusunod dito! Hindi po ba kayo? Sa amin po kasi ako nasusunod. Kung anong gusto ko, yun ang dapat masunod. Kapag gusto kong maglaba, bakit mo pinapakialaman itong labahin? Sabi ko ako maglalaba Ako magluluto, ako mag-ano. Hindi. Magiging masaya po yung buhay natin pag ang pamilya natin Kristiyano. Kaya nga po nandito kayo sa sambahayan Kristiyano. Masaya po maging Kristiyano. Kung ang Diyos nakikita natin mabuti at lahat ng kapangyarihan nasa Kanya, wala po siyang ibang hangad kundi mapaputi tayo. Eh di pumayag na tayo. Mahubog ng Kanyang salita. Umakilala siya. Amen? Naintindihan po ba natin? Para magkaroon po para masabi natin na si Kristo may papel sa ating mga buhay at masabi natin, Kristiyano tayo, dapat po nauunawaan natin yung authority ni Jesus Christ. Hindi lang po natin nauunawaan, dapat po kinikilala din natin. Kasi minsan kahit alam natin may enforcer, minsan singit pa rin at lusot pa rin. Pag ano lang ng konti, pag tagito ng konti yung enforcer, didiretso ka agad. Nakikita ko ganyan. Kahit may enforcer, kahit may authority, paalam sa buhay mo. Yung iba nagpapahabol. Huwag naman po tayo siguro maging ano po. Kung natatandaan niyo po, sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang sa pabasa, nagsabi si Jesus Christ na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. Eh maraming nasasabi, maraming nakakakilala, Panginoon, Panginoon. Pero ang problema, hindi kinikilala. Sino po ang presidente natin ngayon? Si Marcos. Siya po ang presidente. Lahat po ba sang-ayon na siya ang presidente?
Hindi. Hindi lahat sang-ayon, hindi lahat gusto siyang presidente. Ngayon, kilala po ba natin yung presidente? Kilala natin. Kilala kaya tayo ng presidente? Yun ang problema, ano? Pag pupunta tayo sa Malacanang, may mga gwardiya kasi doon sa Malacanang. Basta-basta lang ba tayo makakapasok? At anong meron sa pagpupunta? Kay President. Bakit? Eh, kilala ko siya eh. Siya ang presidente ng Pilipinas eh. Oo, siya ang presidente ng Pilipinas. Eh, ano naman ngayon? Papayagan niya tayo na gano'n-gano'n na? Hindi. Pero pag yung anak niya, pumunta ng Malacanang, papapasukin kaya? Yes, bakit? Anak niya eh. Kilala siya ng anak niya. Kilala niya din yung anak niya. Kaya kailangan natin maging anak ng Diyos. At magiging anak tayo ng Diyos kung sasampalataya tayo. Kikilalanin natin si Kristo at gagayahin natin si Kristo. Magiging anak tayo ng Diyos. Amen po. Okay lang po, Pastor. Hindi ako pasigaw po dito. No? Kasi narinig po rin ako siya ako pag salita talaga. Nagkaaluhan yung mga ugat ko sa liit. Nagagano na naman po ako, Pastora, pag yung mga pasaway ka na ganyan. Pag yung mga ano naman, kung arahan. Kasi nakikita ko naman ng mga mabait. Praise the Lord. So, salamat po. So yun po, para magkaroon ng papel, masabi natin may pagkaunawa tayo sa Kristiano, dapat maunawaan po natin yung authority ni Jesus Christ sa ating mga buhay. Kumusta po yung authority ng Jesus Christ na kinikilala natin? May papel po ba siya sa ating mga buhay? May authority ba siya na kailangan masunod sa ating mga buhay? Nakita na ba natin yung authority ni Jesus Christ sa ating mga buhay? Nakita na natin yung authority ng enforcer eh. Dapat authority ni Jesus Christ nakikita din natin. Amen? Okay. So natapos tayo sa isa. Ito tayo sa pangalawa para maunawaan po natin yung pagiging Kristiyano natin. No? Kasi ano po ito eh? 14. Dapat sa pangalawa pa lang po tayo. So una, dapat makita natin yung authority ni Jesus Christ. Sino ba siya? Hindi ba siya yung hari ng ating mga buhay? Hindi ba siya yung hari ng kalawakan ng buong mundo? Siya yung hari. Kasi dapat yung masunod sa ating mga buhay. Pangalawa, dapat makita natin yung halaga ni Jesus Christ sa ating mga buhay. Ano ba yung halaga ni Jesus Christ? May halaga ba siya sa atin? Ano yung halaga niya sa atin? Tignan po natin doon sa Philippians chapter 3. Ay, isingin ko na lang po kasi ang dami pa ito eh. Sige, dito na lang po tayo sa verse 7 na lang po para mabilis tayo. Sabi sa verse 7, "But whatever we were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ." So ano bang achievement na meron siya? Ano bang bagay na napupwedeng meron siya? Sabi niya, I consider loss for the sake of Christ. Ano ba sa Tagalog ito? Itinuring niya walang kabuluhan. Lahat ng meron siya, kung may achievement man siya, kung may success man siya na narating, kung mayroon man siya dapat ipagmayabang na kinikilala dito sa lupa, kinilala niya daw yun ng walang kabuluhan. Ulitin ko po, walang kabuluhan. Sabihin niyo po, walang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? Sa verse 8, sabi niya, "What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For whose sake I have lost all things."
So, ipinalit niya yung iba, yung mga bagay dito sa mundo, kaysa doon sa mas nakakahigit pa na halaga na pagkilala kay Kristo. So para kay Pablo, mas mahalaga yung makilala si Kristo kaysa yung mga bagay na pwede nang ipagmalaki dito sa mundo. Ganun yung mga Kristiyano sa Biblia. Na sa kanilang pagsunod kay Kristo, pinagpapatay na sila. Ang problema ko sa panahon ngayon, ang Kristyanismo ngayon, sumunod ka kay Kristo para yumaman ka. Sumunod ka kay Kristo para magkaroon ka ng mga bagay dito sa mundo. Pero ang tinuturo ng Biblia, si Pablo, itinuring niyang walang kabuluhan. Yung lahat ng bagay, makilala lang si Kristo. Kalain mo yun? At ano bang meron kay Kristo? Nakita kasi ni Pablo yung value, yung halaga ni Kristo sa kanyang buhay. Na kaya nang ipagpalit yung ibang bagay dito sa mundo. And be found in Him, not having righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Gusto niya kasi maging matuwid. Kaya kahit anong gawin natin dito sa mundo, hindi tayo magiging matuwid. Hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Hindi tayo magkakasundo sa Diyos. Kailangan natin si Kristo. Kaya yun ang mas mahalaga sa Kanya. Ang makilala niya si Kristo. Kasi pag nakilala niya si Kristo, papahalagahan niya ang Diyos. Amen? So verse 10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection. The sufferings become like Him instead, and so somehow attaining the resurrection from the dead. Ang ginamit po na ditong salita sa Tagalog I consider everything a loss. I consider them garbage. Sa verse 8, ang ginamit po dyan ay garbage, o ang translation sa Tagalog ay basura. Makilala niya si Kristo. So makita po natin na meron pong halaga si Christ. At higit pa yung halaga niya. So po pwede natin maranasan dito sa mundo. Ngayon yung word po dito na garbage o basura, dyan sa translation sa Tagalog, naisulat po ito kasi sa wikang Griego, ang New Testament. Kaya sa wikang Griego, yung pagkasalin po sa Tagalog is medyo mababaw na. Pero sa wikang Griego, ang salita po dyan, medyo, ano lang po, kasintabi lang po. Ang salita po dyan na ginamit ay dumi o tahi. Sabi niya, ipinagpalit niya yung pwede niyang makamdan, pwede niyang mayabang dito sa mundo. Makikita lang si Kristo. So yung mga bagay dito sa mundo, ihinalibawa at inalintulad niya sa tahi, sa dumi. Kasi sa mga naunang verse, may mapabanggit po dyan ng aso. Kasi si Pablo sa panahon nito, siya po ay nakakulong. Hindi po siya malaya. So nakikita niya yung mga gwardiya na nagmamarcha, may mga aso, yung mga gwardiya nagmamarcha. Sa po kasi dati sa loob kami na sa amin nakatira, kami sundalo dyan. Nagmamarcha. Alam niyo po yun, umunder, ngayon, si Pablo, yun ang mga nakikita niya. Mga sundalo nagmamarcha at mga aso sa kalsada. Ngayon yung mga aso po, hindi na katulad dito ngayon. Nasa kung saan-saan lang nagdudumi. Eh kung mga gwardiya, kung ikaw po ay sundalo na gwardiya, nakaapak ka ng tae, hindi ka tatalon. Yes! Nakaapak ako ng tae! Yes! Nakakuha ako ng tae! Naka-experience mo ba kayo nakakaapak na hindi mo sinasadya? Natuwa po ba kayo? Hindi po nakakatuwa. Nakakainis. Sira ulo na po yung nakaapak tapos tuwa-tuwa pa. Pero ikinumpara po ni Pablo yung halaga ni Kristo at yung halaga ng mga bagay dito sa mundo sa tayo. Na kahit na yumaman ka pa, mapasa'yo man lahat ng bagay dito sa mundo, ikaw man ang pinakamatagumpay na tao dito sa mundo.
Kung hindi mo kilala si Kristo, para kang ipunang kain. Yan po yung turo ng Biblia. Lahat ng pwede natin may pagmayabang dito sa mundo. Kung hindi natin kilala si Kristo, nag-iipon tayo na. Kung pagdating ng graduation, hindi naman po sa pagmamayabang, pero nung grade 2, ay paano naka-honor naman po tayo, ay paano. Nung mga lumaki na po tayo, naging loko-loko eh. Nung elementary po ako, na-experience ko naman po na masabitan ng medalya. Second honor po ako nung grade 6. Grade 6, may award na po. May mga sinasabitan ng medalya. Reward po natin yun. Tama? Paano iniisip ko? Sabi ko, paano kung balang araw? Wala akong pagkilala kay Kristo, pero ang dami kong achievement dito sa mundo. Naging matagumpay ako tao, ako ang pangarap ko, yung mahaman ako, ang sarap-sarap ng buhay ko. So, yun ang parang medalya. Yung parang magiging reward ko. Kaya lang, wala akong pagkilala kay Kristo. Ang mangyayari nun, nag-i-imagine ako, sabi ko pa, para pala akong nagme-medalya ng kain. Kasi walang halaga sa Diyos, pinapahalagahan mo. Sino bang pinakamahalaga? Kaya sabi ni Kristo, gawin mo silang alagad, turuan mo sila ng aking mga salita para makilala nila ako. Bakit? Ang pinakamahalaga mo kasi, si Kristo. Higit pa siya sa ginto. Sabi ng Biblia, higit pa siya sa buhay. Kasi siya yung pinagmumulan ng buhay. Kailangan makita natin yung halaga ni Kristo. Hanggat hindi po natin nakikita yung halaga niya, hindi po alam kung ano Kristiyano. Magiging Kristiyano meron tayo. Pero alam po Kristiyano sa Biblia, nakikita yung authority ni Kristo, nakikita yung halaga ni Kristo. Kumusta ang halaga ni Kristo sa ating mga buhay? Mahalaga ba si Kristo para sa ating mga pamilya? Kung mahalaga si Kristo sa ating mga pamilya, huwag na tayong papayag na hindi natin siya makilala talaga. At huwag na tayong papayag na yung mga susunod sa atin, walang pagkilala kay Kristo. Dahil si Kristo pinakamahalaga. Unless makita natin yun, hindi pa tayo pumapasok sa Kristyanismo hanggang hindi natin nakikita at nauunawaan yun. Yun po yung problema. Problema. Yung sila. Diba? So tatlong bagay na naman po ito na gusto kong ibahagi sa inyo na dapat makita at maunawaan natin para maunawaan din natin yung pagiging Kristiyano natin. Una, dapat makita natin yung authority ni Kristo. Sino ba siya? Hari. Pagkahari niya, naghahari siya sa aking buhay, sa aking pamilya. Pangalawa, makita natin yung halaga niya. Pinapahalagahan ba talaga natin si Kristo? Pagdating ng Sunday, may pagtitipon, sambahin si Kristo. Wow, pagsamba kay Kristo. Wow, sasambahin si Kristo. Saan tayo? Pag Sunday? Siyempre sa church. Kita mo ng pastor, nandito kami, di ba? Tatanong mo ako. Nandito tayo kasi pinapahalaga natin si Kristo. Paano ba natin mapapakita na pinapahalagahan natin siya, na mahalaga siya? Of course, sa pagtitipon. Dahil sa pagtitipon, nakikita ng Diyos, nadidistinguish yung mga nagpapahalaga kay Kristo at yung mga hindi nagpapahalaga. Sa mayroong halaga, nagsasakripisyo sila ng oras. Dapat sana nasa bahay mo kayo. Malaming pasana doon. Pero bakit nandito tayo? Kahit mainit. Mahalaga si Kristo eh. Mas mahalaga si Kristo kaysa sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Yun po yung tunay na Kristiyano. Ang iniisip si Kristo. At dito po natin makikilala si Kristo sa kanyang mga salita. Kaya nga po sa mga susunod,
sa mga susunod, dahil meron na po tayong pagkilala kay Kristo, meron na po tayong pagpapahalaga kay Kristo, at dito lang po natin siya makikilala sa Biblia, sa mga susunod po, meron na tayong mga Biblia. Magpapasa na rin tayo. Amen? Hindi lang sa church. Hindi lang sa church, kundi sa ating mga bahay. At kung saan man tayo may pagkakataon, basahin natin. Bakit? Dito nagpapakilala si Kristo. Huwag na po tayong umasa sa mga napapakinggan natin na turo. Sinasabi ko po, kahit po sino magsalita, huwag mong paniwalaan. Siya sa atin yung pag-aralan nyo kung tama ba yung sinasabi. Ang problema po, mali yung pinapakilala ng Kristo minsan. Kaya kailangan po natin magsuri, kailangan aralin, kailangan basahin. I-check po natin, tama ba yung pinagsasabi ng nagtuturo sa atin. So kaya kailangan makita natin yung talaga ni Kristo. Nung isang beses, nasa Baguio kami. Pero, nung last month na yun. So, merong pagtitipon ng mga pastor. Ang akala ko, nadala yung Bible ko, yung kasama ko. Eh, nauna kasi sila ako, late ako. Malayo na yung nalakad ko, tapos nakabangon pa kami. Malayo na yung nalakad ko, nadaanan ako ng mga church member, may kasama ko mga pastor. Sabi nga, pastor, balik lang kami sa room namin. Bakit? Ikunin na po namin yung aming mga Bible. Dala-dala nila. Ako sabi nung ibang pastor, buti pa yung mga church member, may mga Bible. Yung ibang pastor, walang bit-bit ng Bible. Nung narinig ko yun, kahit na alam ko na nadala naman yung Bible ko, gusto kong ma-check, ayaw kong mapahiya. Tapos sabi ko, pinapahalaga, tinuturo ko na mahalaga sa akin yung salita ng Diyos. Tapos wala akong bit-bit ng Bible. Kung ginawa ko, takwa ko. Hinawa ko ng pastor, hinawa ko ng pastor, wag na, hindi po, kailangan ko yung Bible ko. Hinap ko yung Bible ko. Pagtingin ko doon, dalala nila. Bakit? Gusto ko na ipakita na pinapahalagahan ko yung salita ng Diyos. Kasi hindi po natin makikilala ang Diyos dito lang sa kanyang mga salita. Hindi po magpapakilala ang Diyos sa atin. Nananaginip tayo, kakausapin tayo. Hindi po. Dito po sa salita ng Diyos. So, salamat po sa Diyos. Hindi po tayo tapos. Isa-isa na lang po. Para maunawaan pa po natin yung pagiging Kristiyano, dapat makita natin na yung ating pag-asa na kay Kristo lang. Una yung authority ni Kristo, dapat makita natin yun para maintindihan natin yung Kristyanismo. Pangalawa yung halaga niya, gaano pa siya kahalaga? Bakit yung mga alagad sa Biblia, nagpakamatay, willing sila na mamatay. Alang-alang lang dito kay Kristo. Ano ba meron sa Kristo na to? Na kaya nilang i-alay yung buhay nila. At sa pagdating sa panahon ngayon, yung mga Kristiyano, wala nang gusto mag-alay ng buhay. Pag may tatanawag sa'yo, sino gusto maglingkod? Wala nang gusto maglingkod. Wala nang gusto mag-alay ng buhay. Ang gusto nila, mag-alay yung Diyos ng gusto nila. Ang problema kasi hindi natin nakikilala ang Diyos eh. Kaya ang gusto natin sa Diyos, ang gusto natin, magbigay na siya ng bigay ng gusto natin. Pero ayaw natin sa Kanya. Paano mo sabing ayaw natin sa Diyos? Ano ba mapapansin? Puro tayo hingi ng mga gusto natin. Pero hindi tayo nagtatanong, ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? Wala tayong concern patungkol doon. Bakit? Kasi wala ba tayong pagkilala sa Diyos noon? Pero ngayon hindi na. Meron na. Amen? Kaya mag-iiba na yung pagkilala natin sa Diyos. Pangatlo, dapat maunawaan natin na yung ating pag-asa na kay Kristo lang. Ayun o. Napapasahin ko na po yung verse para matakusan po tayo. Kasi dito po, medyo talaga ako, medyo mahaba konti. Pwede po makihirap ako ng Tagalog. Sa Tagalog ko
Verse 15. Yeah. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipapaunawa sa inyo ng Diyos. Praise the Lord, ipapaunawa ng Diyos. Ang kailangan lang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. So yung mga inaaral natin, inaaral niyo po dito, kailangan lang po magpatuloy tayo sa pag-aaral para maunawaan natin yung gusto ng Diyos. Mga kapatid, magkaisa kayong tulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyo huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng mga sumusunod sa mga halimbawang ito. Verse 18, mayroon na rin pong problema sa panahon nila. At naging mas matindi sa panahon natin. Verse 18, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. Kanino daw po? Kanino daw po? Hindi pa po sa atin, sa kanila pa. Ito ay sulat ni Pablo sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano ng mga panahon nila. Sabi, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. Kailan na sinasabi? Malimit. So malimit nilang mapakinggan, malimit si Pablo na tinuturo, tulad ng malimit kong sinasabi sa inyo. At ngayon, sabi niya, at ngayon, luha ang inuulit ko. Ano daw po? Paano yung luhaan? May mga umiyak naman dito? Yes naman, nakaranas na niya. Luhaan, inuulit ko. Luhaan, si Paul na inuulit yung sinabi niya. Ito po yung sinabi niya. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon, luhaan, inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sino sinasabihan niya? Yung grupo ng mga mananampalataya sa kapanahunan nila. Nasa kalikulan sila ng mga tinatawag ng mga mananampalataya. Kristiyano yung na-pin up nila sa kanilang mga birth certificate. Kristiyano yung pagpapakilala nila, anong relihiyon mo. Pero sinabi niya, marami ang mga namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Bakit kaaway ng krus ni Kristo? Kasi nga hindi nila pinapahalagahan si Kristo. Kung hindi natin pinapahalagahan si Kristo, nagpapakita tayo ng pagre-repente sa Kanya. Ang totoo, pag hindi tayo sumunod sa ating mga magulang, hindi lang basta pagsuway yun. Parang ganito yung sinasabi natin sa ating mga magulang. Alam ko kung anong dapat kong gawin, huwag mong kong pangunahan. Parang din ang sinasabi natin sa ating mga magulang. At ganoon din minsan sinasabi natin sa Diyos. Pag ayaw natin gawin yung pinapagawa ng Diyos, huwag mo kong pinapakialaman. Alam ko ang mas nakakabuti sa akin. Or parang ganito, hindi mo ba ako kilala? Mas marunong ako sa'yo. Mas alam ko ang gagawin ko. Mas alam ko ang makakabuti sa akin. Ganun po pinapakita natin. Ngayon, sana po tayo. Ngayon, verse 19. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang initius nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Ano po yung mga kaaway ng Diyos na mga mapapahamak? Yung walang ibang kaisipan, yung mga bagay lang dito sa lupa. Paano gumanda ang buhay ko,
paano magtagumpay sa buhay, paano ako yumaman. Doon lang umiikot yung buhay natin. Doon lang umiikot yung ating kaisipan. Pag sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero ganun yung kaisipan natin, wala po tayong pagpapahalaga sa Diyos. Hindi natin nakita yung halaga niya. Kaya si Pablo, isinantabi niya yun. Kung pwede ba siyang maging yumaman, kung pwede siyang maging matagumpay na siya, may naman na siya. Maganda na yung estado ng buhay niya, pero pinagpalit niya yun. Hindi ako masaya dito. Kasi kahit pag namatay tayo, hindi natin madala yung kayamanan natin. Tama ba? Magiging sanhi pa nga yan ng pag-aaway-aaway ng mga, yung mga magulang ko, mga tito-tita ko, tiyahe-tiyahe, nagbabaranggayan. Nag-away-away sila. Bakit? Kaninong mana to? Pag pinag-aawayan nila, ulong pa. Pag namatay sila, hindi naman nila matadala yun. Tama ba? Iba magpapakinabang nun. Kailangan makita natin na si Kristo mas mahalaga. Anyway, patapos na po. Mapasahin ko na lang po yung verse. So kapahamakan po yung mangyayari sa mga panlupa lang yung mga binibigyang pansin. Verse 20, kaya po sabi ko dapat makita natin pag-asa natin kay Kristo. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. So may pananabik natin hinihintay yung Panginoon. Kasi bakit? Kasi kukulong niya tayo eh. Hindi kasi tayo taga rito. Hindi tayo taga lupa. Yung mga Kristiyano, ang disenyo sa kanila ng Diyos, yung langit, yung ating tahanan. Amen. At ito yung minsan hindi natin alam. Kaya ang gusto natin, pagandahin yung mga tahanan natin dito. Magpaganda na po kayo dito. Pag nainab po tayo sa sanlibutan, pag minahal natin yung sanlibutan, ano pang halaga ng langit? Ano lang halaga yun? Kaya nga po minsan pinapahintulutan ng Diyos, puno-puno ng problema yung buhay natin eh. Hindi naman natin minsan na-realize yun. Pero minsan pa nagawa tayo ng solusyon. Pero yung araw na gustong ipakita sa atin ng Diyos, hindi natin nakikita. Kaya pinahintulutan niya may mga problema tayong matitindi. Kaya pinahintulutan niya may mga sakit tayo. Kaya pinahintulutan ng Diyos na meron tayong kayamanan, kamatayan. Bakit? Para maunawaan natin, yung buhay natin dito, saglit lang. Temporary lang yung buhay natin dito. At paano haharap tayo sa Diyos? Lalagay niya sa kanyang kanan, makakapasok sa kaharian ng langit. Meron naman dito sa kabila, yung mga kaaway ng Diyos, yung mga hindi nagpasakop sa Diyos, yung mga hindi sumunod sa Diyos, yung mga hindi kumilala sa Diyos. Natatandaan nyo kanina, sino lang yung pinapapasok? Yung anak. Kaya kailangan natin maging anak. At kung hindi tayo anak ng Diyos, ibig sabihin hindi tayo sumasampalataya. Ang ibig sabihin na hindi sumasampalataya, hindi natin siya pinapahalagahan, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Paano tayo makakapasok sa kaharian niya? Mapapahamak tayo habang buhay. Pero ito ang gusto ng Diyos. Ma-realize natin at pahalagahan natin. Meron po tayong tahanan sa langit. Amin po? Kami po wala po kaming tahanan na umuupa na po kami. Minsan nakakakita ko ng mga magagandang bahay. Kwentuhan kami ng pastor ko. Daan kami sa, ewan ko saan lugar yun. Ang ganda ng mga bahay, ang lalaki. Pastor, umakasa ka pa kayo kung kailan kaya tayo magkakaroon ng mga bahay na katulad yan. Sabi ko sa kanya, baka hindi na darating yun. Baka hindi na tayo magkabahay dito. Ang mahalaga po kasi, may bahay tayo sa langit. Puno kayo ng problema dito sa lupa.
Mamamatay talaga tayo. Yun ang dulo. Hindi natin maiwasan, pero yun ang katotohanan, darating tayo doon. Ngayon, pag namatay tayo, saan tayo mapupunta? Kahabag-habag po, kawawa po tayo kung wala tayong pagkilala kay Kristo. Sa kabutihan ng Diyos, sinubo niya yung kanyang tugtong na namuhay dito sa lupa, nagturo dito sa lupa, namatay siya pero nabuhay, at pinakita po niya merong langit, at nangako siya, yung mga mananampalataya na tinuturuan yung magiging disipulo, darating yung araw, babalik siya, kukunin yun, hindi na tayo magugutom dito. Yung mga nauubusan ng pagkain dito, namumroblema sa pagkain, namumroblema sa tahanan, namumroblema sa edad, namumroblema sa itsura, namumroblema tayo sa kasalanan. Punong-puno tayo. Ayaw natin pero nangyayari. Sabi ni Jesus Christ, pagdating naman ng araw, kukunin niya tayo, dadalhin niya tayo doon sa kanyang tahanan. At sa tahanan ng Diyos, hindi na po tayo ibiyak. Hindi na po tayo maluluto. Hindi na po tayo magugutom doon. Hindi na po tayo magturusa doon. Wala nang luha doon. Hindi na tayo tatanda doon. Habang buhay na tayo doon, forever na tayo masaya. Bakit forever masaya? Kasi yung pinakamahalaga sa lahat, nandoon. Makakasama natin. Nawa po ito nagbigay sa atin ng pagkaunawa para maunawaan po natin yung pagiging Kristiyano. Salamat po sa Panginoon. Ayun po tayong lahat. Ang tayo manalangin. Aming Diyos, minsan pa nagpapasalamat kami sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon, na pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, napakabuti mo at hindi mo pinapahintulot, Panginoon, na iyong kaharian ay hindi lumago. Ang iyong paghahari ay hindi makilala. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat pinahintulot mo na kami magkatipon sa mga oras na ito. Ang pagtitipon namin ito ay hindi aksidente. Ito po ang patunay mo na ang iyong paghahari, bagamat hindi ka man namin nakikita, naghahari ka po dito, Panginoon. Nakikita ang paghahari mo sa tuwing kami nagkakatipon, sa tuwing kami nagpapahalaga sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, kinahabagan mo kami. Kapahayagan, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin at iyong habag sa amin. Ikaw ay nagpapakilala sa amin. We pray, Lord God, na patuloy na lumago ang iyong mga salita sa bawat puso namin, na patuloy kaming magkaroon ng uhaw sa iyong salita. May mga pagkakataon sa aming mga buhay na hindi namin maintindihan. Pero ito, O Diyos, ay pinapahintulot mo para makita namin na wala na kaming ibang makakasahan pa. Na wala na kaming ibang makakapitan pa. Na wala na kaming ibang malalapitan pa. At kapag ito, Panginoon, ay lumating sa aming mga buhay, tulungan mo na makita namin ang aming pag-asa ay nasa iyo. We pray, Lord God, maunawaan at mas makilala pa namin, Panginoon, ang iyong otoridad sa aming mga buhay. Tulungan mo, Panginoon, makita namin na hindi kami mamuhay sa pagiging repente sa iyo. Salamat po, Diyos, sa tulungan mo na makita namin yung halaga mo sa aming mga buhay. Hindi lang po sa salita, but we pray, Lord God, pagkaroon ito, Panginoon, ng kakulangan sa aming mga puso. Hanapin natin sa iyo, Panginoon.
Salamat sa iyong mga anak na nandito. Kami, Panginoon, ay pinagpala mo higit sa lahat. Dahil ikaw, Panginoon, ay nagpapakilala sa akin. Minsan pa, tulungan mo kami na tratuhin ka namin ng tama. At mangyayari lamang ito kung kami ay mayroong pagkilala sa iyo. Kung kami ay magiging tunay na alagad mo. Kung kami ay magiging tunay na mga Kristiyano. We pray, Lord God, na patuloy kami lumako sa pananampalataya sa pamamagitan, Panginoon, ng church na ito, ng Sambahayang Kristiyano Ministries. Lord, pagpalain mo po kami ng karunungan, Panginoon, ng kaalaman sa inyo. Ito ang pinaka-kasiyahan, satisfaction namin, Panginoon, higit pa sa anumang bagay dito sa mundo. We pray, Lord God, anumang pangangailangan namin, masumpungan namin sa iyo. Salamat po minsan pa, punuin mo kami ng kagalakan, kapayapaan, kakarunungan, at ng pag-ibig. Tatnan mo po kami, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik na uuhaw sa pagkilala sa iyo. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen.